Isang sikat na fantasy adaptation ng 2025, Omniscient Reader's Prophecy, sa wakas ay dumating na. Isang lalaki ang sumakay lang ng tren tulad ng dati pero bigla siyang napunta sa mundo ng nobelang siya lang ang nakabasa. Kakapit ba siya sa pangunahing bida o gagawa ng sarili niyang kapalaran? Si Kim Duk-ja ay isang bagong empleyado na ang tanging libangan ay ang nobelang Three Ways to Survive the Apocalypse. Kwento ito kung paano ginawang trial ground ng mga Diyos ang mundo at kung paano nakaligtas si Yoo Jung-hyuk kasama ang kanyang mga kasama. Pero habang tumatagal, lalong naging magulo ang kwento at unti-unting namamatay ang mga paboritong karakter hanggang si Duk-ja na lang ang natirang mambabasa. Sa huling kabanata, si Jung-hyuk na lang ang buhay kaya hindi ito nagustuhan ni Duk-ja at nagpadala siya ng reklamo sa may akda. Habang nasa tren, nakasalubong ni Kim Duk-ja ang katrabaho niyang si Sang-at na balak ng mag-resign dahil sa abusadong boss. Bigla namang napansin ni Duk-ja na sumagot sa kanya ang may akda ng nobela at nagpasalamat ito sa nag-iisang mambabasa. Pero ang sumunod na sinabi nito ay nagpapatigil at nagpabigla sa kanya. Biglang yumanig ang tren at huminto ng biglaan kasabay ng isang kakaibang boses na narinig ng lahat. 택시비 분석에 무료 서비스가 종료되었습니다. 현재 유료 서비스를 시작합니다. Laking gulat ni Yoo Jung-hyuk nang mapagtantong parang eksena ito sa unang kabanata ng nobela. Maya-maya, lumitaw sa loob ng bagon ang isang nilalang na nagpapakilalang NPC at may mahalagang sasabihin. Pero may isang pasaway na inakalang panloloko lang ito. Ayon sa nilalang, nagpa siya ang mga constellation sa langit na lipulin ang sakam na sangkatauhan. Para hindi maging boring, gumawa sila ng maraming pagsubok para panoorin kung paano magpumiglas ang mga tao. Maya-maya, lumitaw ang mission window sa harap ng lahat. 이 지하철 터널에서 하나 이상의 생명체를 죽이세요. 10분 안에. At nang magsimula ang countdown, may unang umatake kaya agad nagkagulo at nagpatayan ng mga tao. May babaeng gustong lumabas ng bagon pero hindi niya alam na hinati na ito ng mga Diyos sa magkakahiwalay na espasyo. Napansin ni Kim Duk-ja na nasa kabilang bagon lang ang bida na si Yoo Jung-hyuk. Siya lang ang may alam na naging realidad ang nobela at alam niya rin ang mangyayari kaya napaisip siya kung kakapit ba siya sa bida o gagawa ng sariling landas. Napansin ni Kim Duk-ja ang kahon ng mga langgam at agad nakaisip ng paraan, pumatay siya ng isang langgam at nakakuha ng puntos. Ipinaliwanag niyang hindi kailangang tao ang patayin para makumplito ang misyon. Biglang natahimik ang lahat pero kulang ang mga langgam para sa lahat. Maya-maya, dumating ang boss ni Sang at inangkin ang kahon, sinabing siya ang maghahati kaya agad napunta sa kanya ang atensyon ng mga tao. Napansin ni Kim Duk-ja ang isang lalaking binubugbog ang matanda sa sulok kaya agad siyang sumugod. Doon niya nakilalang si Kim Nam-won, isang tunay na halimaw. Hindi nagdalawang isip si Duk-ja at inilaan ang lahat ng puntos niya sa lakas para lumaban. 근력에 300코인을 투자합니다. 근력이 향상됩니다. Sa sumunod na sandali, lumabas ang itim na usok sa katawan ni Kim Nam-won. Lumalabas na ang mga constellation na nanunood mula sa itaas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong napupuswan nila. Dahil dito, mas lalong lumakas at bumilis si Nam-won. Walang laban si Kim Duk-ja at halos hindi makaganti. Sa gitna ng kaguluhan, may isang test tube na gumulong papunta sa kanya, puno ito ng mga itlog ng langgam. Nag-invest si Kim Duk-ja ng libo-libong puntos sa lakas at bilis kaya parang bumagal si Kim Nam-won at agad niyang naitaboy. Nang malapit na matapos ang oras, sinubukan ni Nam-won atakihin ang matanda pero hinironggen siya ni Duk-ja at inilagay ang isang langgam sa kamay nito. Pagkatapos ng countdown, biglang napatay si Nam-won pati na ang ibang hindi nakakamplete ng misyon. Nakaligtas sana ang matanda pero dahil hindi niya napatay ang langgam, natanggal din siya. Matapos ang ipinakita ni Kim Duk-ja, nag-alok ang mga constellation ng kontrata kapalit ng iba't ibang kapangyarihan. Pero dahil alam niya ang mangyayari sa kwento, naiintindihan niyang may kapalit ang paggamit ng lakas ng iba, kaya tinanggihan niya ang lahat ng alok. Biglang nagsimulang umuga ng malakas ang bagon, may halimaw na humihila sa kanila pababa. Sa gitna ng kaguluhan, may lalaking nakauniporme na pilit binubuksan ang bagon para iligtas ang lahat. Nakilala siya ni Duk-ja bilang isa sa mga kasama ng bida, si Lee Hyun-sung. Kahit may kontrata na siya sa Constellation, hindi pa marunong gumamit ng skill si Lee Hyun-sung, buti na lang at ginabayan siya ni Kim Duk-ja. Nang mabuksan ang pinto, nagunahan ang mga tao. Napansin ni Duk-ja ang isang batang naiwan, may-ari ng kahon ng langgam na tulala sa takot.
Agad niya itong kinuha at tumakbo sila sa tulay para makaligtas. Biglang muling nagbigay ang system ng bagong misyon. 끊어진 다리를 건너시오. 왜 끊어진 다리래요, 멀쩡하네! Wala nang matakbuhan ang mga tao at sinubukang bumalik pero ang mga pasaherong napatay sa bagon ay naging mga zombie at umatake sa kanila. Sa gitna ng panganib, kumilos ang Constellation na kinentrote ni Yu Sang at tinakpen ng puting sapot ang sirang tulay. Hindi na nagaksaya ng oras ang lahat at agad nagsimulang tumakas. Dahil alam ni Kim Duk-ja ang takbo ng kwento, balak niyang iwasan ang bida at pumili ng mas madaling ruta. Pero naalala niya na ayon sa mangyayari, darating si Yoo Jung-hyuk sa estasyon at papatayin ng isang malakas na fire dragon. Bilang bida, may kakayahan siyang bumalik sa nakaraan pero kapalit nito ay mawawala ang mundong ito at mabubura ang lahat. Habang nagdadalawang isip si Duk-ja, nakalabas na si Jung-hyuk mula sa gitna ng labanan, kumaharap sa mga mapanganib na zombie. Naisip ni Kim Duk-ja na kung ibabahagi niya ang paraan para malagpasan ang mga pagsubok, baka mapatay nila ng maaga ang Fire Dragon at magpatuloy ang kwento. Pero si Yoo Jung-hyuk ang naunang nagtanong. 김남훈이 지금 죽을 리가 없는데 네가 그런 거야? 아니 그거 내가 그런 거 아닌데? 유중혁이 거짓 단파스키를 사용합니다. Sa harap ng isang kalaban, hindi man lang makapagsinungaling si Kim Duk-ja. Napilitan siyang sabihin ang mangyayari na mamamatay si Yoo Jung-hyuk pagkalipas ng ilang araw. Pero sinabi rin niyang alam niya ang paraan para talunin ang Fire Dragon at kung magtutulungan sila, malalagpasan nila ito. Muling ginamit ni Jung-hyuk ang kakayahan niyang tuklasin ang kasinungalingan at napatunayang totoo ang sinasabi ni Duk-ja. Idinagdag ni Duk-ja na may kakayahan siyang makita ang hinaharap ngunit sa sumunod na sandali. Maling akala ni Kim Duk-ja sa ugali ng bida. Inihingi agad ni Yoo Jung-hyuk ang plano at ayaw niyang makipagtulungan. Kahit pilitin, hindi pumayag si Duk-ja. 근데 그 전에 내가 죽게 생겼다. Dumaan si Kim Duk-ja sa tiyan ng halimaw at napunta sa loob nito. Akala niya katapusan na niya pero may bagong misyon, patayin ang halimaw at makatakas mula sa loob. Wala siyang kagamitan kaya parang imposible. Biglang narinig niya ang boses ng nilalang at doon siya nakaisip ng paraan, alam niyang marami ng Constellation ang nakabantay sa kanya. 야 비영, 너 지금 스타스트림 하는 중이지? 네? 제 이름을 어떻게... Napansin ng Ghost na tumataas na ang kita kaya agad niyang inilipat ang livestream sa ad break. Sinabi ni Kim Duk-ja na ang susunod niyang gagawin ay tiyak na aakit sa atensyon ng lahat ng Constellation at kung pipirma sila ng eksklusibong kontrata, kikita sila ng malaki. Nang makita ng host ang kita sa account mas malaki pa sa isang taong kita sa loob lang ng isang araw, agad siyang pumayag at pumirma ng 50-50 na hatian kay Duk-ja, ibig sabihin kalahati ng mga puntos mula sa Constellation ay mapupunta kay Duk-ja. Biglang nagsimulang maglabas ng asido ang halimaw kaya agad nagbukas ng shop si Kim Duk-ja at bumili ng maraming matutulis na spike. Naalala niya na sa kwento, nalunok din si Yoo Jung-hyuk at nalaman na kapag hinironggan ang mga pinanggagalingan ng asido, mamamatay ang halimaw. Kahit napakarami nito, matapos ang buong gabi, naipasok niya na ang huling spike. 히든 시나리오를 클리어하였습니다. 보상으로 9,000코인을 획득하였습니다. Hindi na nakayanan ng halimaw kaya ipinasok ni Kim Duk-ja ang kamay niya at nakuha ang isang napakahalagang item. Sa halip na itago, inilagay niya ito sa trade at ipinagpalit sa isa pang mahalagang materyal. Makalipas nito, nakabalik siya sa pampang, pagod na pagod at gusto lang kumain pero nagulat siya nang makita ang dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa. Biglang may humingi ng tulong na babaeng nasa likod. Nilapitan ito ni Kim Duk-ja para iligtas. Mabilis na tumakbo si Kim Duk-ja pero ang dalawang tao sa harap niya ay pilit nang isinasara ang gate. Habang tinitingnan ni Kim Duk-ja ang sugat ng babae, may grupong lalaki ang lumabas, may galit pala sila rito kaya hinayaan nilang mamatay. Hindi ito pinalampas ni Duk-ja, ginamit niya ang 1500 puntos para palakasin ang sarili at mabilis niyang natalo ang mga ito. Biglang may lalaking nakasot na pumihil sa gulo kaya kumalma si Duk-ja. Nandoon din sina Sang-a at Lee Hyun-sung. Maya-maya may boses na nagsabi, ang misyon sa lugar na iyon ay patayin ang lahat ng halimaw sa paligid.
Araw-araw, mababawasan ng 100 puntos ang bawat tao at kapag naubos, mamamatay agad. Habang iniisip ni Kim Duk-ja ang susunod na mangyayari, may grupong lumapit at inaakusahan siya. May nagsumbong na marami na siyang napatay na halimaw kaya marami siyang puntos. Ayon sa kanila, dapat ibigay ni Duk-ja ang puntos kay Giyok para ipamahagi sa lahat. Naiinis si Duk-ja pero lumapit si Giyok at pilit siyang ginagawang masama gamit ang moralidad. 김독재 씨, 오늘도 20명 물리 모셔랍니다. Sa likod ng plastik na ugali, naalala ni Kim Duk-ja ang tunay na pagkatao ni Giyok. May kontrata na ito sa isang taksil na Constellation at naging halimaw na rin kaya imposibleng patayin ang lahat ng halimaw. Pero hindi siya nagsalita at sa halip ay nag-alok tumulong sa pangangaso. Sumama rin si Sia na kanyang nailigtas na ambush daw sila ng grupo ni Giyok habang pauwi. Sa sobrang dilim, halos wala nang makita pero dito naging mahalaga ang batang kasama nila. Matapos makipagkontrata sa Constellation, nagawang kontrolin ng bata ang mga insekto. Biglang napuno ng alitaptap ang paligid at lumino ang lagusan. Pero maya-maya, may narinig silang malakas na ungol ng halimaw mula sa di kalayuan. Sumunod agad ang grupo pero pagdating sa dulo ng lagusan, may lumabas na bagong misyon, isang halimaw sa itaas ang dapat patayin para makaalis. Naunang sumugod si Kim Duk-ja pero boss level ito kaya hindi tinatalab ang karaniwang armas at mas delikado pa, isa itong halimaw na may mahika. 환영 감옥이 활성화됩니다. 육체를 가두고 정신을 좀먹는 환영 감옥. 그 안에 갇히면 끔찍한 기억 속에서 고통스럽게 죽게 된. Biglang nakakita ang lahat ng ilusyon ng pagkamatay ng kanilang mga kasama pero agad silang tinulungan ni Kim Duk-ja. Kahit anong lakas niya, ilang kristal lang ang nabasag niya sa halimaw. Kaya agad niyang tinawag ang Duke KB at naalala ang isang item sa shop na epektibo laban sa mga halimaw na umaatake sa isip. Kulang lang ng kaunting puntos si Kim Duk-ja kaya pumatay siya ng ilang halimaw at nakuha ang espesyal na item na agad niyang inilagay sa sandata niya. Nang matalo ang halimaw, gumuho ang lugar at nakabalik sila sa realidad. Matapos ang laban, nakatanggap ng gantimpala ang lahat pero kahit si Duk-ja ang pinaka nagpakahirap, kakaibang piraso lang ang napunta sa kanya. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa si Kim Duk-ja dahil ang sirang espada ay broken faith kapag nakuha ang tamang material, magiging top tier na sandata ito. Nakakita rin siya ng asul na kristal, pinagmumulan ng lakas ng halimaw pero delikado dahil magdadala ito sa ilusyon. Kaya nagmadali siyang tapusin ang misyon at pumunta sa susunod na yugto para iligtas si Yoo Jung-hyuk mula sa Fire Dragon. Samantala, may huling halimaw pa sa istasyon at nais ni Sia na siya mismo ang maghiganti. Ginamit niya ang kakayahan ng Constellation Judgment. Hindi na nagtago si Jong Hee-won at ibinunyag ang tunay niyang lakas kaya naglaban sila. Pero suportado siya ng isang malakas na Constellation kaya mabilis siyang nanaig. Nang papatayin na sana niya ang kalaban, biglang nakiusap ang mga nakaligtas na patawarin ito. 우리 시나리오 클리어 안 해요. 그러니까 클리어하면 다음 건 더 어려워지니까. Habang nakikita ni Kim Duk-ja ang mga taong desperadong nag-aagawan ng puntos para mabuhay, naunawaan niya kung bakit pinarusahan ng mga Diyos ang sangkatauhan. Biglang tumakas si Giyok papunta sa hangganan ng mapa bilang halimaw, kaya niyang makalabas pero ang mga tao hindi. May isang minuto na lang bago kaltasan ng 100 puntos ang lahat pero ubos na ang puntos ni Dokye dahil sa pagbili ng item. 모든 퀴즈를 무력화하였습니다. 이르의 생존기 과정이 해제됩니다. Biglang may babaeng may dalang mabigat na sandata ang dumating at agad kinuha ang puntos ni Giyok. Nakilala siya ni Kim Duk-ja bilang si Lee Jie, isang malamig at delikadong mandirigma. Pagdating nila sa susunod na estasyon, may mga random na green zones na lilito, doon lang ligtas kapag dumagsa ang mga halimaw. Pero may isang matanda na agad gumawa ng kakaibang galaw bago pa maintindihan ng lahat ang sistema ng puntos. May isang matanda na ginastos ang lahat para makakuha ng maraming puntos at gumawa ng sariling safe zone na may bayad. Alam ni Kim Duk-ja kung saan lalabas ang green zones pero ang misyon ay kanya-kanyang laban at para mabuhay ang kasama mo, kailangan mong sakupin ang 4 na katabing tile kahit may ibang mamamatay. Biglang lumabas ang mga halimaw mula sa pulang portal at umatake sa mga wala sa green zone. Maliban kay Duk-ja, wala pang ligtas sa grupo kaya tumalon sila sa riles ng tren para umiwas. Mas pinili ni Kim Duk-ja na lumaban sa halimaw kaysa agawin ang green zone ng iba.
Kahit nagdadalawang isip, kinabul pa rin niya ang kanyang mga kasama. 그리고 저기 제일 위험한 곳에 그린존이 생길 수도 있어요. 빨리요! Tumakbo ang grupo papunta sa mga portal kahit puno ito ng halimaw. Buti na lang, lumakas na sila habang lumalaban. Napansin ni Sang-a na may bagong green zones malapit sa portal. Samantala, umiwas si Kim Duk-ja sa mga atake at biglang nakita si Yo Jung-hyuk. Dalawa lang ang green zone sa pader at kinuha na ni Jung-hyuk ang isa. Kahit kaya niyang harapin mag-isa ang lahat ng halimaw, may sinabi pa siya. 같이 활용 잡자고 했지. 내 조건은 이거야. 그 아이 Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Kim Duk-ja ang huling green zone sa bata. Nilabas niya ang asul na kristal kapag kinain ito, makukulong siya sa ilusyon pero hindi masasaktan. 환영 감옥이 활성화됩니다. Nang inatake siya ng mga halimaw, biglang bumalik sa alaala niya ang kabataan niya, ang panahong inaapi pa siya. Dahil sa kanyang nakaraan, tinapos ni Kim Duk-ja ang nobela. Pagkagising niya, napagtanto niyang mawawala ang epekto ng ilusyon pagdating ng hating gabi. Huling araw na ng misyon at lalabas ang Fire Dragon para patayin si Yo Jung-hyuk, maliban na lang kung may haharap kapalit niya kahit halos tiyak na kamatayan. Dahil sa mga nangyari, nagbago ang isip ni Duk-ja at nagpasya siyang siya na ang lalaban. Pero biglang may boses mula sa itaas, may lumabag daw sa patakaran kagabi. Dahil may lumabag sa patakaran, nagalit ang mga constellation at tinaasan ang hirap, isa na lang ang green zone at napunta pa ito sa matandang may pinakamataas na puntos. Tinawag ni Kim Duk-ja ang Dokkaebi at dahil sa dami ng nanunood na constellation, nakaipon siya ng maraming puntos. Pagkatapos kunin lahat ito, diretso siyang humarap sa matanda ng buong tapang. 10만이면 내가 오늘 네가 시키는 거 하루 종일 한다. 코인은 있고? Nang mabayaran ng puntos, napunta ang green zone kay Kim Duk-ja pero bigla niya itong sinira gamit ang sirang espada. Para sa kanya, baka sa pagkawala ng pag-asa lang magkakaisa ang lahat. Dahil dito, siya ang naging target ng lahat at halos lumunin ng tao. Sa di kalayuan, tahimik na nagmasid si Lee Ji-ye at nagpaputok ng bala sa riles. 妹子的。 Tuluyang napunta sa alanganin ng lahat, may 1 minuto na lang bago lumabas ang portal at wala nang ibang pagpipilian kundi lumaban. Ibinunyag din ng matanda ang lakas niya, suportado siya ng constellation na eksperto sa depensa. Biglang lumitaw ang 2 kanyan sa riles at sumakay siya sa isa para sugurin ang portal. Walang katapusang dumarami ang mga halimaw at mabilis na basag ang depensa. Kahit todo laban sina Kim Duk-ja at Sang-a, hindi nila mapigilan ang dagsa. Biglang may pamilyar na dumating sa labanan kasabay ng paglitaw ng huling boss, ang Fire Dragon. Sumugod si Kim Duk-ja para siya ang humarap sa Fire Dragon pero pinigilan siya ni Yo Jung-hyuk dahil sa sirang espada niya. Kaya si Jung-hyuk ang sumugod gamit ang baril sa kaliwa, espada naman sa kanan. Biglang nag-abiso ang sistema, may taong lampas sa normal ang lakas, kaya tinaasan ng mga constellation ang hirap ng misyon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid at nag-evolve ang Fire Dragon sa mas nakakatakot na anyo. Hindi inaasahan na kahit max level na si Yo Jung-hyuk, wala pa rin siyang laban sa Fire Dragon. Buti na lang makapal ang HP niya at agad siyang tinulungan ni Sang-a kaya hindi siya napatay agad. Pero sa sobrang pagod, naipit siya ng mga maliliit na halimaw. Samantala, kumuha si Kim Duk-ja ng item sa shop na panlaban sa apoy at sumugod, pero dahil sa laki ng agwat ng lakas, agad siyang naitaboy at nilamon ng apoy. Sa gitna ng panganib, may higanteng mantis na biglang bumagsak at nakipaglaban sa Fire Dragon, ginamit pala ng bata ang kanyang kakayahan para kontrolin ito. Tinatawag ang mantis pero mabilis din itong pinira piraso ng Fire Dragon. Dumugo ang ilong ng bata dahil sa backlash ng kanyang kapangyarihan habang nasa gitna ng panganib. 이연성의 특성 진화가 임박했습니다.
Sa tulong ni Sang-a tumalon si Hiwon sa leeg ng Fire Dragon pero walang epekto. Si Lee Hyun-sung ay ginamit ang lahat ng lakas para pabagsakin ito. Sumunod si Kim Duk-ja mula sa itaas pero minamaliit niya ang bilis ng kalaban. Nagkaintindihan sila ni Sang-a, oras na para sa plano. Kahinaan ng dragon ang baluti sa dibdib kapag nabasag at natusok ang core, mamamatay ito. Pero ang paglapit para gawin iyon ay halos siguradong kamatayan. May bonus kapag napatay ang Fire Dragon, pwedeng buhayin ng isang tao. Dahil dito, sumugod si Kim Duk-ja at sinaksak ang dibdib ng dragon gamit ang sirang espada habang pinigilan ito ni Sang-a gamit ang sapot. Pero matigas pa rin ang depensa nito. Biglang nagpaputok si Lee Ji-ye at nabutas ang baluti. Susugod na sana si Hiwon para sa huling atake pero nakawala ang dragon at tinangay sila palayo. Muling naghilom ang baluti sa dibdib ng Fire Dragon. Samantala, si Yoo Jung-hyuk ay nakabawi na ng lakas, itinaboy niya ang mga halimaw sa paligid at nagpakawala ng maraming lumilipad na sandata para atakihin ang dragon. Nakuha ni Yoo Jung-hyuk ang tamang tiyempo at tinusok ang dibdib ng Fire Dragon pero kinapitan siya ng dragon kaya pati siya nadamay. Dahil dito, nagsimulang gumuho ang buong mundo. Isa-isang naabo ang mga kasama at nawala ng pag-asa si Kim Duk-ja. Sa gitna ng lahat may natanggap siyang mensahe mula sa shop, may gustong makipagpalitan gamit ang mahalagang materyal. Doon niya napansing ang sender ay tila ang mismong may akda ng nobela. Mukhang binigyan siya ng pagkakataong baguhin ang wakas kaya agad pumayag si Kim Duk-ja sa deal at pinagsama ang Ether Core sa sirang espada niya. 부러진 신념이 특성화 무기로 바뀝니다. Ibinuhos ng mga kasama ang natitirang lakas para pigilan ang Fire Dragon. Tumalon si Kim Duk-ja at sinaksak ang dibdib nito gamit ang espada at sa wakas. 그린존 시나리오를 클리어했습니다. 보상으로 10,000코인을 획득하였습니다. 김독자가 불사례왕 특전을 사용하여 유중혁을 되살립니다. Nagising si Yoo Jung-hyuk at unti-unting bumalik sa dati ang mundong gumuho. Pinalibutan si Kim Duk-ja ng kanyang mga kasama at doon siya nagpasya siya na ang muling magsusulat ng wakas ng kwento.